Very interesting po yung ano, yung mga nagaganap na istorya kasi nagsimula sa yung mga yung unang chapters ng Genesis, medyo mabagal po yung story. Pero pagdating nitong huli, parang teleserye siya talaga eh. Talagang susundan mo siya ng susundan. Nung pinag-aaralan ko po yung Genesis 48, sabi ko ito na yung ending nung, kumbaga, baka season 8 na kung tawagin. Pero ito, Genesis 48 na tayo, no? Sa notes ko nga, nakalagay dito, malapit na matapos ang libro ng Genesis, 2 chapters na lang ang natitira. Tatalakayin natin yung chapter 48 ngayong araw na to. Pero balikan muna natin ang nangyari nung mga huling yugto. Ayan. So, the chapters 46 at 47, nagkaroon ng family reunion ang pamilya ni Jacob. Ayan. So, kung makikita niyo po, yung mga family reunion natin, marami pong minsan drama, minsan masaya. Marami iba't ibang klase ang family. Pero itong sa kanila, discovery, maraming mga nangyari. So sa tagal ng ilang dekada, nagkasama na rin sina Jose at ang kanyang ama at mga kapatid. So very strange po sila. May mga habilin at mga desisyong naganap. Nalaman din natin dito na nagsisimula ng mamaalam si Jacob. So mamamatay na si Jacob sa chapter 49. So, spoiler alert, mamamatay siya sa chapter 49. Nakilala na rin ng Paraon, ng Pharaoh, ang mga kapatid ni Jose at si Jacob. Si Jacob, dun sa nakaraang chapters, naging pangalan niya Israel na. So, si Jacob at si Israel, isa lang siya. Dito rin binasbasa ni Jacob ang Faraon. Naging mas grabe rin ang tagutom at ipinangako ni Jose na kapag namatay si Jacob sa Kanaan, ito ililibing. Ngayon, habang pinag-aaralan ko yung chapter 48, may mga nangyari sa sarili kong buhay ang aking alala. Kapag matagal ka nawalay sa magulang at nagkita kayong muli, yung sa akin, sa kaso ko, 14 na taon bago uli kami nagkita. Na 2001, na umalis kami ng Pilipinas, tapos after 14 years, bumalik ako. So, ganun na nangyari. Napansin ko, nung bumalik ako, walang duda, tumanda yung mga magulang ko. Medyo bumagal na rin ang mga galaw at parang humina ang katawan, lalo na ang paningin. Datapwat ganon, ipapakita nila sa akin na sila'y malalakas pa din at kayang gawin ang mga gawaing bahay na katulad ng 14 na taon na ang nakalipas. Ayan. Ngayon, basahin natin ang verse 1 hanggang verse 7. So kung meron kayong mga Biblia sa mga bahay nyo, kung may mga Bible kayo, labas natin yung mga Bible natin. Ito yung ating verse 1. Okay? At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinabi ng isa kay Jose, narito ang iyong ama ay may sakit at kanyang ipinagsama ang kanyang dalawang anak, si Manases at si Ephraim. At may nagsaysay kay Jacob at nagsabi, narito, pinaparituhan ka ng anak mong si Jose. At si Israel ay nagpalakas at umupo sa higaan. At sinabi ni Jacob kay Jose, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay napakita sa akin sa Luz, sa lupain ng Kanaan, at binasbasan ako. At sinabi sa akin, narito palalaguin kita at pararamihin kita at gagawin kitang isang kapisanan ng mga bayan at aking ibibigay ang lupain ito sa iyong lahi pagkapatay mo na pinakaari magpakailanman. Yung verse 1 to 4 yun, ito yung verse 5 to 7. At ang iyong dalawang anak na ipinanganak sa iyo na sa lupain ng Ehipto, bago ako naparito sa iyo sa Ehipto, ay akin. Si Ephraim at si Manases, gaya ni Ruben at ni Simeon, ay magiging akin, at ang iyong mga anak na iyong mga naging anak na sumunod sa kanila ay magiging iyo. Sila ay tatawagin ayon sa pangalan ng kanilang mga kapatid sa kanilang mana. At tungkol sa akin, nang ako'y dumating mula sa Padan, si Rachel ay namatay sa akin sa lupain ng Kanaan sa daan, nang kulang pa ng kaunti upang dumating sa Efrata at aking inilibing siya roon sa daan ng Efrata na siya ring Bethlehem. Ngayon, dyan na muna tayo sa talatang yan. May mga ilang bagay tayo tatalakayin. Ayan. Ngayon, verse 1 to 2 muna tayo. Sabi sa verse 1 and 2, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinabi ng isa kay Jose,
Narito, ang iyong ama ay may sakit. At kanyang ipinagsama ang kanyang dalawang anak, si Manases at Ephraim. At may nagsaysay kay Jacob at nagsabi, narito, pinapalituhan ka ng anak mong si Jose at si Israel ay nagpalakas at tumupo sa higaan. Ngayon, i-analyze natin yung dalawang verse na yun. Kung mapapansin nyo sa verse 1, sinabi ay si Jacob ay may sakit. Tapos pagdating sa verse 2, si Jacob, nilagay siya, Israel, no? Ay nagpalakas. Ginamit ng manunulat ng librong ito ang simbolismo ng paggamit ng pangalang Israel sa kalakasan. Ngunit ang unang verse, Jacob, siya yung may sakit. So magkaiba siya. Meron lang designation yung pangalan dun sa karakteristik ng tao. Ayan. Mapapansin natin na Jacob ang nakasulat sa unang pangungusap, sumunod dyan Israel na. Alam naman natin na si Israel at si Jacob ay isa lamang. Binigyan siya ng Diyos ng bagong pangalan na Israel. Ang simbolismo ng paggamit ng bagong pangalan ay dahil sa may lakas ang persona ni Israel kumpara sa Jacob. Naalala ko noon, noong mga huling araw na nakausap ko ang ama ko sa Facebook Messenger, ilang linggo bago siya tinawag ng Panginoon, sinasabihan ko siya na magpatingin sa doktor dahil sa hirap ng kanyang paningin at paghina ng katawan. Pilit niyang tiyatanggi na ayos lang siya at huwag ako mabahala sa pag-alala ko sa kanya. Likas sa mga magulang ang sabihan ang mga anak na huwag mag-alala at sila'y maayos lamang. Kahit tayo, mga anak tayo, sabihin natin, okay lang ako. Diba? Kahit nasa tingin at isip ng anak sila ay kailangan ng pag-aaruga. Kaya tayo, likas sa ating mga Pilipino, yung alagaan ko si mami. Ayan. Kasi likas sa atin yung tayo mag-aalaga. Pero ihatanggi nila, sabihin, okay lang ako. Ayan, laging ganon. Yan, yung mga typical na sagot. Ngayon, dito tayo sa verse na susunod. Pinapakita ni Jacob ang lakas niya nung una niyang nakatagpo ang Diyos. Saan? Sabi dito, sa Luz. Dito rin pinaalala ni Jacob ang pangako ng Diyos sa kanya. Sinabi ni Jacob kay Jose, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay napakita sa akin sa Luz, sa lupain ng Kanaan, at binasbasan ako. So, ang sabi dito, alam natin na itong Luz ay ang lugar na kung tawagin ay Bethel. Napag-usapan natin ito sa chapter 28 at chapter 35. Pinaalala lang ni Jacob kay Jose na dito pinagpala ng Panginoon si Jacob. Ganyan din ang karamihan sa mga magulang. Pinapaalala sa mga anak ang pinagmulan. Ika nga sa ating mga Pilipino, ang kasabihan natin, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ngayon, ano itong ginagawa ni Jacob? Pinapasa na niya ang mga iiwan niya sa mga anak niya. In short, magpapamana. Ayan. Sinasabi na niya na ito ang paraan ng Diyos para pagkalooban ako ng biyaya sa kanyang buhay. So, yung pagbabamahal sa kanya, hindi lang yung mga lupain, kundi yung kanyang aral. Ngayon, ang tanong ko sa mga nakikinig dito na mga magulang, ganito ba tayo kapag nagbibilin sa mga anak natin? Karamihan hindi binabanggit na ganito ang pangakong pinagkaloob sa akin ng Diyos, di ba? Karamihan sa mga magulang ganito, o ito bibigay ko sa iyan, bibigay ko sa iyan. Pero yung mga material na bagay, pero yung mga nangyari sa buhay natin na tayo pinagkalooban ng Diyos na blessings, na pang-spiritual, hindi nasasabi ng mga magulang yan. Karamihan sa mga magulang po, nabigyan ko naman siya ng kotse, nabigyan ko naman siya ng lupa o ng bahay. Pero nonetheless, ang nangyayari, hindi natin na ibibigay yung aral. Ayan. Ngayon, ang sinasabi ko, ito minsan, iniaasa natin sa mga teachers ng simbahan, yung pagtuturo na yan. Yan. Iniaasa na lang ba natin sa mga tao ng simbahan na sila ang magturo ng mga aral na to? Ngayong malalaki na sila at di na sila mapipilit na sumama sa atin magsimba, sasabihin na lang natin na sinama naman natin sila sa simbahan, nag-Sunday school naman sila, di ba? Pero hindi sapat yun. Ang aral para sa mga anak ng tungkol sa Diyos ay hindi na lilimit sa simbahan, kundi sa bahay. Ayan. O sa tahanan. Pinapaalala ni Jacob kay Jose kung ano ang ginawa sa kanya ng Diyos.
Sinabi niya ang mga bagay na ito sa harap ng mga anak ni Jose. Datapot nanghihina na ang katawan at nanghihina na rin ang paningin, malinaw pa rin sa kanya ang araw na yun nung una niyang makatagpo ang Panginoon. Doon, nangusap sa kanya ang Panginoon. Sa atin mga mananampalatayang Kristiyano, kapag nagbibigay ng testimonya o patotoo, madalas sinasabi natin na hindi natin natatandaan ang mga sinabi ng pastor o kung sino mang nagbibigay ng mensahe. Madalas na 5% lang nung sinabi ang natatandaan natin kung sa totoo lang. Pero alam natin nung araw na yon nangusap sa atin ng Panginoon. Meron tayong matatandaan kahit 2% lang. Doon nangusap ang Panginoon. Minsan lang, alam natin kung ano ang gagawin doon sa pangungusap na yon. Paano yung mga hakbang na gagawin at kung paano natin susundan. Ngayon, pero dahil sa tigas ng ulo natin, ipapasintabi natin ito. Dapat naniniwala tayo ng lubusan sa mga salitang natatandaan natin. Sa Luz, nangusap kay Jacob ang Panginoon at ito natandaan niya hanggang sa huling sandali ng buhay niya. At isneshare niya yun sa mga anak at mga apo niya. Tingnan natin sa verse 4. At sinabi sa akin, narito, palalaguin kita at pararamihin kita at gagawin kitang isang kapisanan ng mga bayan at aking ibibigay ang lupain ito sa iyong lahi pagkamatay mo na pinakaari magpakailanman. Naniniwala si Jacob ng lubusan sa pangako ng Diyos. Dapat ganyan din tayo. Ito ang narinig ni Jacob sa Diyos, narinig din ni Isaac, narinig din ni Abraham, ang pangako ng Diyos sa pamilyang ito. Ngayon, sinabi rin ni Jacob na ang mga anak ni Jose ay magiging kanya. Sa verse 5, sinabi na, at ang iyong dalawang anak na ipinanganak sa iyo sa lupain ng Ehipto, bago ako naparito sa iyo sa Ehipto ay akin. Si Ephraim at si Manases, gaya ni Ruben at ni Simeon ay magiging akin. Hindi ibig sabihin nun ay aampunin yung dalawang bata. Dahil sa edad na 147, kung susumahin natin yung edad niya, 147 na po si Jacob. Hindi na niya kakayanin magpalaki pa ng anak. Pero ugod-ugod na yun, tapos nagmahabol-habol pa ng mga bata. Hindi na po magagawa yun. Kundi, ang gusto niyo lang mangyari, maisama sa iiwan ng biyaya o pamamanahan si Ephraim at si Manases at idadagdag sa mga tribo ni Israel. Pabot pa rin hanggang ngayon kay Jose dahil imbes na isang bahagi lang ang makukuha niya, naging dalawang bahagi dahil sa mga anak niya. Yun. Ayan sa verse 7. Meron uling pagbanggit ukol kay Raquel. Yung, kung natatandaan natin sa verse 28 pa yun, beyond that, true love talaga ni Jacob, yung ina ni Jose. Sabi, at tungkol sa akin, nang ako'y dumating mula sa Padan, si Raquel ay namatay sa akin sa lupain ng Kanaan sa daan. Nang kulang pa ng kaunti upang dumating sa Efrata, kaunting-kaunti lang. Di pa nakaabot. At aking inilibing siya roon sa daan ng Efrata na siya ring Bethlehem. Siyempre, nabanggit uli si Raquel dahil nga lang mapaalala ang importansya ni Jose sa pamilya ni Jacob, ang pagiging anak ni Raquel. Ngayon, napag-usapan din natin sa chapter 35, verse 19 to 20, na matay si Raquel at nilibing sa tabi ng daan patungo sa Efrata, na ngayon ay Bethlehem. Sabi nga doon, ang puntod ay nilagyan ni Jacob ng batong pananda at hanggang ngayon makikita pa rin ang panandang iyon sa puntod ni Raquel. Ngayon daw, nabasa ko na pagka nagpunta kayo sa Bethlehem, tuturo sa inyo ng tour guide nyo, yung puntod ni Raquel na nakatayo na parang ganyan na itsura pa rin niya. Pero of course, meron na siyang mga katabing mga bahay-bahay. Susunod na verse, sinabi, nakita ni Israel ang mga anak ni Jose at sinabi, sino-sino ito? At sinabi ni Jose sa kanyang ama, sila'y aking mga anak, na silang mga binigay ng Diyos sa akin dito. At kanyang sinabi, isinasamo ko sa iyo na iyong dalhin sila dito sa akin at sila'y aking babasbasan. Ang mga mata nga ni Israel ay malabo na dahil sa katandaan, na ano pa't hindi niya
hindi siya makakita at kanyang inilapit sila sa kanya at sila'y kanyang hinagkan at niyakap. Ngayon kakasabi lang nila sa verse 1 to 7, di ba sabi niya, papamanahan ko yung si Ephraim tsaka si Manasseh. Pero pagdating dito, sino-sino ba to? Di ba? So yung tanda niya, medyo nagkakaroon siya ng limot, tapos meron siyang problema sa mata. So nagugulan na siya ngayon kung sino yung mga kaharap niya. Ngayon sabi sa verse 11, at sinabi ni Israel kay Jose, hindi ko akalaing makita ang iyong mukha. So, dahil nga sa tagal ng panahon. At narito, ipinakita sa akin ng Diyos pati ng iyong binhi. At sila'y pinagkuha ni Jose sa pagitan ng kanyang mga tuhod at sila'y nagpatirapa sa lupa. At kapwa dinala ni Jose si Ephraim sa kanyang kanang kamay, sa dakong kaliwang kamay ni Israel, at si Manasseh ang kanyang kaliwang kamay sa dakong kanang kamay ni Israel, at nilapit siya sa kanya. Ngayon, ano itong ginagawa ni Jose? Inaayos niya ang pagbasbas sa anak niya ayon sa edad. Dahil gusto niya na ilagay ang kanyang ama, ang kanang kamay kay Manasseh dahil siya ang pangalay. So ito yung kanang kamay, dapat nandiyan si Manasseh kasi yung bata. Tapos dito sa kabila si Ephraim, dahil siya mas bata sa kaliwa. Ayan. Ngayon, ano raw ang ibig sabihin dapat nasa kanan, dapat nasa kaliwa? Ayan. Meron, kung tawagin, pag nasa kanan ang pagbasbas mo, yun yung birthright. Yun yung sinasabi na merong significance ang right hand. Ibig sabihin nga yung right hand of the Father, di ba? Sinasabi sa Bible, yung right hand, ibig sabihin may ang pag-angat, ang skills o kausayan o strength o kalakasan. Pero hindi naman masasabi, pagpasensya ng mga kaliwete, na sila mahina. Hindi po yun. Ini-interpret lang natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa simbolismo ng right hand. Kung tutusin po natin, talagang maraming matalinong kaliwete. Pero pagdating sa Bible, nabigyan ng emphasis yung right hand. So binanggit iyan ng mahigit 160 times. 160 beses binanggit yung kanang kamay. At tignan natin ha, ilan dito ay yung mga awit 89:13. Sinabi, ikaw ay may makapangyarihang bisig. Malakas ang iyong kamay at mataas ang iyong kanang kamay. Sa awit 63:8, sinabi, ang kaluluwa ko'y nanununod na mainam sa iyo, inaadalayan ako ng iyong kanan. Ilan ulit? Sa Isaiah 41:13, sinabi rin, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Ito pa sa Lucas 22:69, sinabi, datapwat magmula ngayon ang anak ng tao, o si Jesus, ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. So, maraming beses na sinabi yung kanang kamay, yung significance ng kanang kamay. Ngayon, tignan natin yung susunod na verse, no? Verse 14 na tayo. At iniunat ni Israel ang kanyang kanang kamay at ipinatong sa ulo ni Ephraim na siyang bunso. At ang kanyang kaliwang kamay ay sa ulo ni Manasseh na pinapatnubayang sadya ang kanyang mga kamay. Sapagkat si Manasseh ang panganay. At kanyang binasbasan si Jose at sinabi, ang Diyos na sa harap niya ay lumakad ang aking mga magulang na si Abraham at Isaac. Ang Diyos na nagpakain sa akin sa buong buhay ko hanggang sa araw na to. Ang anghel na tumubos sa akin sa buong kasamaan ay siya nawang magpala sa mga batang ito at tawagin nawa sila sa aking pangalan at sa pangalan ng aking mga magulang na si Abraham at si Isaac at magsidami nawa silang totoo sa ibabaw ng lupa. Ngayon, hindi ito nagustuhan ni Jose. Talagang nasa isip niya na si Manasseh ang mabasbasan sa kanan at sa kaliwa si Ephraim. Imbes nabaligtad. Kahit na ginagabayan niya si Jacob, sabi niya, ito kay. Yan, hindi ganon. Ika nga sabi nga ng mga magulang ko, wag kang mas marunong pa sa magulang dahil alam namin ang ginagawa namin. Ayan. Madalas may nangyayari sa buhay natin na hindi maganda at ipipilit natin na ang akala natin ay tama. Ang hindi natin alam,
Ang Panginoon ay nagmamasid lang at gumagawa sa background. Alam niyo yung ginagawa niya eh. Kung natatandaan natin, napag-usapan din natin yung isang verse na may apply natin dito. Na pinag-usapan din namin kahapon yan nung nag-devotion kami. Yung Romans 8:28 o yung Roma 8:28. Sabi nga dyan, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niyong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Alam naman natin yan, sabi ni Pablo. Kayo po ba ng mga nanonood dyan, sa inyong pampersonal na pamumuhay, alam niyo na dapat meron hindi maganda nangyayari sa buhay natin, na ang lahat ng bagay, lahat na nangyayari, gumagawa ang Diyos para sa kabubuti natin, kabubuti nyo, sa pinakamataas ng kabutihang idudulot sa bawat isa sa atin. Doon sa mga nagmamahal sa Diyos at tinawag sa layunin ng Panginoon. Ngayon, ang mga salitang nakakuha ng attention ko, yung mga salitang nagkakalakip na gumagawa o sa Ingles yung work together. So, Inglesin natin ha. Sabi nga dyan, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa kabuuan ng mga elemento sa buhay natin. Na parang hindi umaayon sa maayos o does not make sense ng panahon na yun. Pero, sa gitna nun, ang Diyos ang siya nagdudulot ng resultang mahigit pa sa inaasahan natin. Basta, relax lang kayo, bahala ang Diyos sa atin. Ngayon, sa verse 17, sabi, at nang makita ni Jose na ipinatong ng kanyang ama ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Ephraim, ay minasama niya at itinaas niya ang kamay sa kanyang ama upang ilipat sa ulo ni Manases mula sa ulo ni Ephraim. Yan na. At sinabi niya sa kanyang ama, hindi ganyan ama ko, sapagkat ito ang panganay, ipatong mo ang iyong kanang kamay sa kanyang ulo. At tumanggi ang kanyang ama at sinabi, talastas ko anak ko, talastas ko. Ibig sabihin, alam ko yan. Siya man ay magiging isang bayan, siya man ay magiging dakila, gayon may ang kanyang kapatid na bata ay magiging lalong dakila sa kanya at ang kanyang bini ay magiging isang makapal na bansa. Alam na ni Jacob ang mangyayari sa tribo ni Ephraim. Ito ay magiging pinakasaganang tribo sa kaharian sa norte at masagana at mas malaki, mas may impluensya kaysa sa tribo ni Manases. Sinabi rin sa verse 20 na yun talaga ang pangalan ni Ephraim. Sabi dito at kanyang binasbasan sila ng araw na yon na sinasabi sa iyo, magbabasbas ang Israel na magsasabi, gawin ka nawa ng Diyos na gaya ni Ephraim, inunay pangalan, at gaya ni Manases. At kanyang pinagpauna si Ephraim bago si Manases. Ina nga, hindi na natin kailangan i-explain. Nilagay na talaga dito. Very clear. Si Ephraim ang inuna, sumunod si Manases. Alam na talaga ni Jacob ang mga mangyayari. Na yung mas bata ang mas pagpapalain. Pagpapalain pa rin si Manases, pero mas pagpapalain si Ephraim. Ngayon sa ating kultura, ang panganay ako, no? Ang panganay ang nauunang bigyan at madalas, mas malaki ngunit dito yung mas bata ang binigyan. Ngayon, nakaka-relate kami dito kasi yun nga, yung lumayo ako tapos parang nasabi ng mga kaibigan namin sa mga kamag-anak na, naku, na masyadong na bibigyan ng grasya yung mga kapatid mo dahil sila yung malapit sa mga magulang mo. Parang ganun nga. Pero sa akin ay okay yun dahil kung iyon ang ukol para sa kanila at bibigyan ng Diyos sa kanya, ba't ako makikigulo? Sa akin ay kung ano ibibigay ng Diyos, yun ang tatanggapin natin. Yan. So, yung mga halimbawa dito, no? Si Cain, yung mas matanda. Si Abel, ang pinagpala. Yan. Si Ismael, ang matanda. Ngunit si Isaac, ang binigyan. Ganon din si Esau, tsaka si Jacob, di ba? Si Ruben, hindi siya nabigyan, pero si Jose. Si Aaron, pero si Moses na nabigyan. Ngayon si Ephraim at si Manases. Maraming mga halimbawa sa Biblia yung ganyang pangyayari. Sa verse 21, sinabi ni Israel kay Jose, narito ako'y mamamatay. Ito na. Ngunit ang Diyos ay isa sa inyo at dadalhin kayo ulit sa lupain ng inyong mga magulang.
Dito, hindi sinasabi ni Jacob ang mga bilin na ito para kay Jose o sa mga anak niya. Si Jacob, alam niyo naman, sinabi ko na, 147 years old na siya, 147 taong gulang. Alam na niya ang mangyayari pagdating ng 400 taon na susunod. Ililisan ni Moises sa bayan ng Ehipto. Si Jose mamamatay din siya sa Ehipto. Ngayon, ito ang habilin para sa mga susunod na henerasyon, hindi lang para sa ngayon. Yung sa maninirahan sa mga lupang yon sa Israel ngayon. Ngayon, sa huling verse, bukod dito ay binigyan kita ng isang bahaging higit kaysa iyong mga kapatid. May extra. Na aking kinuha ng aking tabak at ng aking busog sa kamay ng Amoreo. May bonus pa rin si Jose. Hindi alam ng mga kapatid niya to. Pero saan ba itong nabanggit na mamanahin na to? Sabi sa 1:4, 4-6. Sinabi dito, ito yung sa New Testament na to at kinakailangan magdaan siya. Sino siya? Si Jesus sa Samaria. Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupang ibinahagi ni Jacob kay Jose na kanyang anak. At naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga, nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon. Mag-iika-anim na nga ang oras. Yan. Ito ang pati ng lupang ito ay bahagi ng Samaria. Dito nakilala ni Jesus ang babae sa balon. At diyan nagturo ng magandang balita si Jesus sa buong layo ng Samaria. Katanghaliang tapat ang oras na magkita si Jesus at ang babae sa balon. Bakit daw katanghaliang tapat? Sinabi dito sa isa, di ba? Sa ika-6 na oras, isipin nyo, 6 o'clock ng hapon o 6 o'clock ng umaga. Explain natin yan. Sabi, mag-iika-6 na nga ang oras. Na ituro sa akin, sabi ganun, para malaman ang oras ng mga panahon na yon, magsisimula ka, bumilang magmula sa unang oras ng araw. Kadalasan pagka nag-agaw na ang dilim at liwanag o ang sunrise, estimate ng alas 6 ng umaga yon. Kapag sinabing mag-iika-6 na oras, bumilang ka ng 6 pagkatapos ng 6. So, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ibig sabihin, katanghaliang tapat na nakita sila nung babae sa balon. Alas 12 yun. Around alas 12-ish. Nakakatawa na sa loob ng napakaraming taon na ang pagitan, no? Bakit natin ang pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng kwentong to sa isa't isa? Isipin nyo, nag-uusap pa rin tayo tungkol kay Jacob, yung pagbibigay ng mana. Ngayon, nag-jump tayo after thousands of years, hundreds of years na ito na si Jesus nagbibigay ng magandang balita dun sa babae sa Samaria. Ngayon, kung titignan natin, after 2,000 years, ito rin tayo, nagbibigay din tayo ng parehong mensahe na sinasabi ni Jesus dito. Nakakatuwa, no? At hindi yan aksidente. Tinalaga talaga ng Panginoon niya. Lagi kong tanong, ano na? Napakasarap maging Kristiyano, lalo na kung alam mo at naniniwala ka sa pangako ng Diyos. Sinabi ni Jacob at naniniwala siya. Sinabi sa verse 21, at sinabi kay Israel kay Jose, narito, ako'y mamamatay, ngunit ang Diyos ay sa inyo. At dadalhin kayo uli sa lupain ng inyong mga magulang. Yan. Sabi, ang Diyos ay sa inyo. Ngayon, sa ibang version, dalawang version yung binabasa ko, ito yung magandang balita Biblia. Mas gusto ko yung verse na to, sabi kasi, pagkatapos nito, sinabi ni Israel, Jose, ako'y mamamatay na, ngunit huwag kang mababahala. Siyempre, pagka sinasabihan ka ng magulang mo, mamamatay na ako, ikaw paano na ako, paano na kami, di ba? Sabi niya, sasamahan ka ng Diyos. At kayo'y ibabalik niya sa lupain ng inyong mga ninuno. Nangako ang Diyos na sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Sinabi sa Mateo 28:19-20, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na
kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito, yun, lagyan ko ng emphasis yun ha, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Inulit-uli yun. Para naman sa atin, mensahe sa atin yon. Napakasarap na sa buhay natin na araw-araw, oras-oras, ano man ang ating pinagdadaanan, sasamahan tayo ng Diyos. Kayo ba, naramdaman niyo ba na parang nag-iisa kayo? Ang hindi natin alam, pag tumawag tayo sa Diyos, sasamahan niya tayo. At yun ang pangako niya sa atin. Ngayon, kung nandiyan kayo nanonood at parang feeling nyo, mag-isa kayo, may problema kayo, hindi kayo nag-iisa eh. Kasi sabi niyo, sasamahan niya kayo sa dulo ng walang hanggan. Kaya manalangin tayo at tawagin natin ang Diyos. Salamat po Panginoon sa inyong pagbibiyaya sa amin, sa inyong pangako na hindi niyo kami iiwanan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kayo lang po, Panginoon, magbibigay sa amin ng kalutasan sa aming problema at sa buhay na walang hanggan. Salamat po Panginoon sa oras na to. Pangalan ni Jesus. Amen.